Ayun na nga po mga kaibigan, for today's video, ang ibabahagi po natin sa inyo lahat ay isang unit po ng TV, mga kabalita. At ito ay manufactured noong 2010 pa. Medyo matagal na po, no? So, ang unit na ito ay isa sa mga maituturing na matibay. Ang panel or yung LCD po natin na tinatawag, mga kaibigan. At ayon sa ating suki ay wala daw pong power ang unit. Biglang namatay noong pinapanuuran po nila. So ito na. Ayan, na-plug na po natin mga kaibigan at kahit nakataob po siya ay alam po natin na walang power ang unit. Hindi man lang umilaw ang ating backlight, mga kaibigan. Ito ang harapan. So wala po tayo makita dyan sa screen. Alright, ito po ay natanggalan ko na po ng mga screw. Ito na. So far ay makikita po natin ang kalawang sa bahagi po ng tuner, mga kaibigan. Ayan, at isa pa yung main IC po natin ay talagang corroded na, mga kaibigan. Ang isa sa mga dahilan kaya nagkakaganyan po yan, mga kabalita, ay yung pag ginamit po natin tapos mapapahingahan, syempre lalamig. Ang tendency po ay nagmumoist, at din gagamitin po natin ulit. Ayun na po ang nangyayari. So ang remedyo muna na dapat po natin gawin, kaya sa bumili po tayo agad-agad, mga kaibigan, ay linisin muna natin. Yan lang naman yun, dahil kahapon nga po pag plug-in ko, habang ito ay dinala ng may-ari, mga kaibigan, ay napansin ko na nagkaroon siya ng power pero nawala din po agad. So ibig sabihin, pagka ganon ay mag-solder po muna tayo bago po tayo mag-decide na bumili ng panibagong board, dahil unang-una sayang po ang pera, mga kaibigan. Alright, ayan medyo pabibilisin lang natin ang ating paghihinang dahil haba masyado ang ating video, mga kaibigan. Ayan, shoutout po sa ating mga followers, sa mga subscribers po natin. Maraming salamat po sa inyong pag-suporta sa ating mga ina-upload na videos. At syempre, kung nais po niyong ibahagi sa iba, ay pwede naman po yun, mga kaibigan. Eto na. Dito tayo sa bandang power. Yan yung socket po ng ating galing doon sa power supply, mga kaibigan. Diyan po tayo mag hinang. And of course, yung iba pang bahagi which is considered as pwedeng hinangan ay gawin din po gaya nito, mga kaibigan. Okay? Basta pakaingatan lang po natin yung paghihinang. After nyan ay linisin po natin, tanggalin ang mga residue na kumapit, dahil pagka yan ay nag-short, ang mangyayari po sa ating unit ay mas lalong magiging komplikado. Ibig sabihin, mas madadagdagan po ang sira, mga kaibigan. Ay, eto na. Ganun po ang step by step na pag gawa, mga kaibigan. Yung pag hahanap ng sira, mga kaibigan, since wala po tayong makukuha dito na namang capacitor na pumutok. Yung power supply po ay na-check na po natin, mga kaibigan, at good po ang power supply natin. Kaya naman dito tayo dapat magtuon ng pansin sa ating mainboard, mga kabalita. Eto na, plug-in po natin pagkatapos nating screw ang ating board nito, mga kabalita. At hopefully ay mapagana po natin, mga kaibigan. So ito na, mga kaibigan, ang ating unit
na ginagawa, no? I-test na po natin upang malaman kung may pagbabago ba sa ating paghihinang, mga kaibigan. Ito na. Here we go. Ayun. Umilaw, mga kaibigan. Nakita nyo ba ang backlight? Good news, mga kabalita, no? Lagyan po natin ng AP or input upang syempre makita po natin ang actual na picture ng mga kaibigan. Ito na. Buhatin natin. Uy, wala. Naginip yata tayo, mga kaibigan. Napindot ko po yung power habang inaangat po, mga kaibigan. Ito na. Ayun. So wala po tayo ibang ginawa, no, mga kabalita, kundi hinang lamang po ng magarapat hinangan, ano, mga kaibigan. Okay na po ang ating unit, and dapat po sana ay mag-shut off na po yan, ano, sa loob lamang po ng maikling sandali, mga kaibigan. So good na po ang ating unit. Sana ay may napulot po tayong idea sa ating vlog na ito, mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating mga upload videos, Facebook man o sa ating YouTube channel, mga kaibigan. Hasta la vista, baby!